King of Kings and Lord of Lords, O God. We thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Praise your name. Hallelujah. Sing. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Think these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Sing, you know that. You know I love you. You know I want to know so much more than I have before. This words are for my heart. This words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Fill our voices to the Lord. Thank you, Jesus. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. To be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Come on, church, let's continue to worship the Lord. Hallelujah.
praise you. Thank you, Lord. Hallelujah. For you're worthy of our praises, Lord. Thank you, Lord. Praise your name. There's a God that covers me when I kneel down at your feet. It's a place of healing. It's a place where I find freedom. There's a place my eyes can't see, where my spirit longs to be. It's a place of healing. It's a place I live in freedom. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. We've come to worship you, Lord. There's a love that lives in me for you, Lord, my Savior King. It breaks the chain that's binding and leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands to you. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am ashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. We've come to worship you, Lord. There's a love that lives in me for you, Lord. For you, Lord, my Savior King. It breaks the sin, it breaks the sin that's blinding. It leads me to a place of freedom. I'm gonna lift my hands. Come on, church, we sing. I'm gonna lift my hands, sing, till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of you. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me
that can wash me clean like you, Lord. There's nothing in this world that can leave me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. We've come to worship. I'm gonna sing my song like I am an unchained. I'm gonna shout for joy at the mention of you. I've come to worship. I've come to worship. There's no one that can bring me peace, that can wash me clean like you, Lord. There's nothing in this world that can free me. You save my soul. I'm gonna lift my hands till I can reach heaven. I'm gonna shout your name till the walls come falling down. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unsure. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to. I'm gonna lift my hands, sing. I'm gonna lift till I can reach heaven, till the walls come falling down. We've come to worship you, Lord. I'm gonna sing my song like I am unshamed, for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. I'm gonna lift my hands. I'm gonna shout your name till the walls come falling down to worship. I've come to worship. I'm gonna sing my song like I am unashamed. I'm gonna shout for joy at the mention of your name. I've come to worship. I've come to worship. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Ama, sambahin ang ngalan mo sa hapong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos. Muli sa hapong ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Another opportunity na naman, Panginoon, upang kami ay sama-sama muli, Panginoon, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na narito. Magkakasama kami, Panginoon, na nagpuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po ng marami. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain itong Panginoon mula umpisa hanggang pagtatapos. We declare that your Holy Spirit, Panginoon, ay kasama namin. And Lord, we declare that your will be done, let your kingdom come, Panginoon.
Salamat po ng marami, Panginoon. Dinideklarahan din po namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga kamay na patuloy, Panginoon, na nagpapala, O Diyos, nagkakaloob, O Lord God. We declare, Lord God, multiplication, increase sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik. And Lord, we declare, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na magagamit for your expansion of your kingdom dito sa sanlibutan. We thank you, Lord. We love you and we glorify your name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige po, pakibati nga po ng magandang hapon ang bawat isa. Sige, makakaupo na po tayo. So, ready na po ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, sa hapong ito po, ang akin pong isi-share sa inyo ay pinamagatan pong Christ at the center promotes unity. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ang ating Panginoon ay sentro ng lahat ng ating mga ginagawa o sa lahat ng area ng ating mga buhay, ang unity po ay mararanasan natin. Amen po ba? So sabi nga po, ang unity daw po, is crucial as it glorifies God, serves as a powerful witness to the world, showing Christ's love and truth. It strengthens the church through shared purpose, promotes spiritual growth and peace, and fulfills Jesus' prayer for His follower, oneness. Di ba po sa John 17:23, ang sabi doon ng Panginoon, nung bago siya ipako sa krus, ipinanalangin niya tayo. Sabi niya na gusto niya na tayo, katulad ng Ama, at siya ay iisa, nais niya na yung mga sumasampalataya at sumusunod sa Kanya ay maging rin nilang kaisa. Amen po? So ito'y nagpapakita ng unity. Amen po ba? And sabi po dito, it allows diverse believers to function as one body and brings blessing, fostering love, support, and effectiveness in ministry. Di ba po? So di ba kapag ang isang church united, di ba po? Kumbaga, ito ay nagpapakita ng, kumbaga magiging mag-grow ang church dahil nga iisa yung kanilang purpose. At ano ba yung purpose natin bilang mga believers, di ba? Ang purpose natin is to glorify God, yung edification, and evangelism through prayer, worship, and pagsishare ng Word of God. Amen po ba? At sabi pa dito, kapag nagkakaisa, yung mga iba't iba, di ba tayo dito sa church, iba-iba man tayo o may mga pagkakaiba tayo dahil nga tayo ay uniquely created, di ba po? So may mga differences, may mga kahinaan tayo. Pero dahil alam natin yung goal at alam natin na we belong to the body of Christ and Jesus is our head, meron tayong unity. Amen po ba? And kumbaga pagka ang isang church ay nagkakaisa, yung ministry effective. Amen po ba? Amen. Katulad dito sa church natin, di ba? Kumbaga nagkakaisa tayo, kaya nagiging epektibo yung lahat ng ating mga ministry. Amen po ba? Sabi dito, the primary biblical reason naman for this unity is sin. Kapag may kasalanan na pumasok sa ating church or maging ito man ay sa relationship natin sa family, relation natin sa yung friendship, pag pumasok yung kasalanan, nagkakaroon ng disunity. Amen po ba? Katulad nga po, sige, basahin po natin yung atin pong verse, nasa 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians 10, chapter 1, verse 10 to 17. Sige po, kung meron po kayong mga Bible, sundan nyo na lamang po ako. Nandyan po siya sa ating screen. Sabi po dito, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no division among you, but that you be united in the same mind and same
judgment. For it has been reported to me by Chloe's people, that there is quarreling among you, my brothers. Sabi dito, what I mean is that each of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. In Christ, is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. So, dito po makikita natin na nagkaroon pong pagkakabaha-bahagi sa simbahan ng Korinto. Amen po ba? Bagamat sabi nga dito, no, bibigyan ko po kayo ng maliit na, kumbaga, maikli lamang na pagpapakilala sa Church of Corinth. So ang Corinto po ay mayaman pong lugar sa Greece, no? Under po siya ng Roman Empire. So ito pong Corinto, no, ay marami pong relihiyon na bago pa pumasok yung church na in-establish ni Pablo. Siya po yung church planter doon sa Corinth. No, marami pong mga religion na doon. So, dahil nga po ganun yung kanilang sitwasyon, no, mayaman sila, kumbaga tanyag yung kanilang probinsya, makikita natin dito na rampant yung immorality. Amen po ba? Immorality. So sabi dito, this unity in 1 Corinthians 1:10-17 stem from the Corinthian church's pride, leading them to form factions or gangs around popular teachers, which is Paul, Apollos, and Peter. Instead of focusing solely on Christ, they created division based on human preferences and leadership, hindering spiritual growth and damaging their witness. They boasted in different leaders, creating carnal, fleshy arrogance and tearing the church apart into little pieces of glorifying men. So makikita po natin dito sa church ng Corinth, no? Kumbaga, sabi nga ni Pablo, kumbaga, nagtataka siya kasi alam niya na ang faith ng mga taga-Corinto, kaya nga doon pag binasa natin yung first na unang mga verses sa chapter 1, makikita natin dito na nagpapasalamat si Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto dahil sa kanilang pananampalataya. Sabi pa ni Pablo na pinagpala sila ng Panginoon sa pananalita at sa kaalaman. Kasi nga, yung connection nila sa Panginoon. Di ba po, kapag may connection ka talagang malalim sa Panginoon, hindi ba pagpapalain ka ng Panginoon? So yun nga, no? So, kumbaga, very confident si Pablo na maayos yung simbahan sa Corinto. Kaya nga lang, nakatanggap siya ng balita mula sa mga tauhan ni Chloe na isang, kumbaga minsan may mga tinatawag na marites na may benefit, di ba? No, but mostly yung marites, depende sa kung ano yung minamarites. Amen po ba? So dito makikita natin na yun nga, nag-report itong tao ni Chloe na meron nga daw pong division. Na merong nagsasabi, ako ay kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas. Ang Cephas na tinatawag dito ay si Pedro. And then may nagsasabi pa na ako ay kay Kristo. So yun, no, sabi nga dito ni Pablo, bakit? Nahahati ba si Kristo? Sabi niya ganon, di ba? Nahahati ba si Kristo? Sabi niya ganon dito. At sabi pa niya dito, no, ako ba ang nagbautismo sa inyo? Di ba? Yun yung mga tanong ni Pablo. So sabi dito na, kumbaga, ang nangyaring yun, hindi inaasahan ni Pablo kasi nga, nakikita niya kung gaano yung pananampalataya ng mga taga-Korinto. Sabi nga niya, kung dahil ito kung dahil ito sa doctrine, hindi na siya magtataka. Kasi alam naman niya, marami naman talagang nag-o-oppose dun sa itinuturo niya. Kumbaga, okay na yun sa kanya, no? Pero dito, alam niya na,
okay yung pananampalataya ng mga taga-Korinto, bigla na lang merong ganong pangyayari. No, ito, isang ano din to sa atin, isang reminder din to sa atin na hindi ibig sabihin na, nagkakaisa tayo, hindi na dapat mapursi din natin na may mga pagkakataon na baka may mangyari din ganito sa atin. So, ito ay reminder na sa atin ni Pablo na pag dumating yung mga bagay na ito, dapat alam na natin yung gagawin natin. Amen po ba? Sabi dito, in John 17:21, no, ito yung sabi dito, that they may be one, just as my Father are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The Lord Jesus prayed to the Father that all who believes in Him will be one with them, just as He and Father are one, and it will be a witness to the world that the Father has sent Him. So dapat, no, sabi nga ganon, tayo, alam natin na tayo ay kabilang na katulad nga po nung na-preach na ni Pastora, no, yung body of Christ, di ba po, ang ulo ay ang ating Panginoon, at tayo ay kabilang sa katawan ng Diyos. No, bilang katawan, magkakaiba man tayo ng personalidad, magkakaiba man tayo ng pananaw, ng mga preferences, personal, pero pagdating sa spiritual, nagkakaisa tayo. Di po ba? Kasi we belong to the body of Christ, we have a connection with the Lord. Amen po ba? Sabi nga ganon, hindi ibig sabihin na ikaw ay katawan, puro ka na lang mata. Amen po ba? Or ikaw ay kamay lang o paa ka lang. Ang body, may paa, may kamay, may mata, may tenga. No, buo, kasi buo ngang katawan. Amen po ba? So, ibig sabihin, meron tayong, kumbaga, kanya-kanya tayo ng, may mga parte, no? Pero yung parte na yon nagkakaisa. Sabi nga ganun, yung sakit ng kalingkingan, no, is naman ng buong katawan. Amen po ba? Kung ano yung nararamdaman ng paa, nararamdaman yun ng lahat ng katawan. Pag may sakit, lahat ramdam, di ba? Hindi lang halimbawa masakit yung mata mo lang yung nagsasuffer, hindi ba? Pati ikaw, yung buong katawan mo, nagre-reklamo kasi masakit ang mata ko, hindi ako makakita, yung mga ganon, di po ba? So sabi nga, different parts pero may kanya-kanyang function at ito'y gumagawa para tungo sa isang purpose, isang goal. Amen po ba? Tayo dito sa church, di ba? Kanya-kanya yung ministry, may mga kanya-kanya tayong ministry, pero nagfa-function tayo. Kasi meron tayong isang goal. Di ba? Sa taon na ito, di ba? Kaya nga ang ating prophetic word is unified. Kasi meron tayong goal na nais nating abutin this 2026 at sa mga darating pang panahon. Which is, ano yung ating goal? Ano yung goal natin? Diba? Yung magkaroon tayo ng sarili nating lupa. Amen po ba? At kahit na iba-iba yung ginagawa natin, nagtutulungan tayo para maabot yung goal natin na yon. Amen po ba? Amen. So sabi dito, in 1 Corinthians 1:10, no, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and there be no division among you, but that you be united in the same mind and same judgment. So, kailangan maging mapagbantay tayo. Sabi nga ganun, kapag hindi tayo naging gising, hindi tayo naging mapagbantay, maaari tayong mapasok ng kaaway. No? Hindi tayo dapat maging kampante. Amen po ba? Kasi nga, sabi nga ganun, ang kaaway, hindi lang 24 hours siyang kumikilo. Sabi nga, no, ang kaaway ay parang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila. At yun ay, kaya nga kung minsan, ay okay naman wala naman kaming problema. Pero yung pala, no, nagsisimula ng, eto na, naghahanap na si Taning ng kanyang pwedeng daanan. Amen po ba? Kaya dapat palagi tayong hindi tayo palagi maging kampante, laging gising, hindi na lagi tayong nagbabantay. Amen po ba? Sabi nga po dito, no, na kumbaga, ang goal natin dito is unity. Amen po ba? Nakakuha tamo pa. Sabi, nakakuha tamo. Nakakuha tamo po. Amen.
Sige po, no? So sabi po our goal must be unity. Amen po ba? The authority and presence of Jesus Christ is for unity, no? Sabi nga ganon, in the presence of God, there is freedom, there is peace, there is joy, and there is unity. Amen po ba? Amen. So, kapag hindi na tayo nagkakaisa, no, sa palagay ba natin, pagka nasira na yung unity, meron pang kapayapaan. Di ba po hindi? Pag nawala ang unity, may chaos. Kaya nga kung ano yung nangyayari sa ating bansa ngayon, may mga division, may mga hindi pagkakasundo, kaya nakikita natin palagi may nagrarally dito kung saan man. Amen po ba? Kasi wala na pong unity. Amen po. At iyon po ay napakahirap. Amen po ba? Sabi dito, Paul wrote to Church of Jesus Christ as the apostle of Jesus Christ with the authority of Jesus Christ. This appeal for unity comes with full backing of Christ. It is as if Christ himself is making the appeal. So sabi nga po dito, no, tayo bilang mga lingkod ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, di ba? All power and authority has given to me on earth as mula sa langit at sa lupa, di ba sabi niya sa Matthew chapter 28, di ba po? All power and authority has been given to me. So, no, kumbaga, dahil tayo ay kaisa ng ating Panginoon, yung authority na yun ay nasa atin din. Yung power ng Panginoon, yung authority niya, ay nasa sa atin din. Kaya si Pablo, no, nung nag-appeal siya sa mga taga-Korinto, as if si Christ yung nag-appeal sa kanila. Amen po ba? He used the authority of our Lord Jesus Christ to appeal to the church of Corinth. Amen po ba? Amen. Sabi dito, true unity must be our desire because it is the desire of Christ. Amen po ba? Yun po ba ang desire natin? Yung unity. Di ba po kahit sa pamilya natin, sa pamilya po natin, di ba? Gusto natin yung magkakaisa po tayo, di ba? Ayaw natin ng magulong pamilya. Kaya nga po sabing ganon, the family is the basic unit of our society. No? Kumbaga lahat ng bagay nagsisimula sa pamilya. Kung ang pamilya magulo, ano sa palagay niyo ang mangyayari sa community? Di ba? At halimbawa, yung pamilya mo magulo, tapos pupunta ka sa church, gusto mong maging leader, paano kang magiging leader? No? Kung yung pamilya mo nga hindi mo maayos. Kailangan, no, kung gusto mo na ikaw maging leader o maging isa ka, no, nakakatawan sa katawan ni Kristo, dapat yung pamilya mo maayos. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, true unity must be our desire because it is the desire of Christ. Because we have the presence of Jesus Christ, unity is possible. True unity is outward and inward. Pag sinabi pong outward unity, sabi nga dito, di ba ni Paul, may pinag-aagrihan tayo. So if kumbaga, iisa yung ating sinasabi. Sabi dito, we speak the same. Sabi dito, to speak the same is the literal translation of the phrase that all of you agree. Amen po ba? Kung yung sabi nga dito, we speak the same, ibig sabihin, nag-a-agree tayo. May pinag-a-agreehan tayo. Halimbawa, no, ang example, sa pamilya. Sa pamilya, ang nais ng tatay, bumili na ng kotse. Siyempre, sa panahon ngayon, di ba? Hindi na luxury yung kotse. Necessity na. Di ba, sa hirap ng pagta-travel ngayon, medyo ang gusto mo magkaroon ka na ng kotse, 'di ba? Kasi nga mahirap mag-travel, 'di ba po? Pero ang problema naman yung traffic. Siyempre pag traffic, sobra yung siyempre maano yun sa gasolina, 'di ba? So sabi ng tatay, gusto ko ng bumili ng kotse kasi ang hirap-hirap ng mag-travel, yung mag-iintay ka ng sasakyan lalo na pag maulan. Kaya dapat may kotse na tayo. Sabi naman ni nanay, mas maganda siguro na bumili na muna tayo ng bahay at lupa. No? So hindi, kotse ang gusto ko kasi kailangan ko yun. Sabi ng nanay,
bibili ka ng kotse, saan mo igagarahe? Diba? So sabi ng nanay pa, saan mo igagarahe yung kotse mo? Sabi niya, oo nga no, tama ka ma, sige. Yun na lang, bili na muna tayo ng bahay at lupa para nang sa gayon, madali na lang tayong bumili ng sasakyan. Di ba? Kumbaga, magkaiba sila ng gusto, pero meron silang common denominator. They meet halfway. Di ba po? Sabi nga sa mathematics, find the least common denominator. Di ba? Di ba? So, yon. So, kumbaga, kahit magkakaiba kayo ng gusto, iba kayo ng pananaw, pero meron kayong pag-aagrihan. Amen. Amen po ba? So sabi po dito, ito yung first goal na nais na iparating ni Pablo para ma-explain sa kanila kung ano ba yung unity. Kasi kumbaga nawawala na sila sa alignment eh, 'di ba? Kumbaga akala nila doon pa sila sa body of Christ, samantalang nagkakawatak-watak na sila. So dito ninanais ni Pablo na ipakita sa kanila yung goal para kung ano ba talaga yung ma-explain sa kanila kung ano ba yung unity. So, number 1 is, yun nga, sabi dito, they should speak the same language o same, meron silang pinag-aagrihan. Amen po ba? So, sabi dito, in verse 12, sabi dito, tells us that they were speaking different things. No? One says, I am of Paul. Another said, I am of Apollos, another I am of Cephas, and still another I am of Christ. This division is not God's goal for the church that is called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ. So, di ba nagkakaroon ng gang-gang, no? Nahahati-hati sila. So, sabi dito, speaking the same is an appeal for everyone to be in agreement concerning the gospel of Jesus Christ. Everyone is to share the same confession concerning who Christ is and what He has done. Kaya nga sabing ganon, yung goal, yung unity is pwedeng inward and pwede ding outward. Pag sinabing inward, no, sabi dito, same yung kanilang ibinabahagi. Diba? Tama ba? Same yung ibinabahagi nila. Ibig sabihin, yung gospel. Kapag ka naman outward, sabi dito, pagka inward, sabi dito, is they speak the same gospel. Pag outward. Pag inward, as we think alike and value the same things because of the gospel. Amen po ba? Pag outward, we speak the same. Ang ibinabahagi natin is the gospel. No? Pare-pareho tayo ng ibinabahagi. Pare-pareho yung ating pinag-aagrihan. Nag-aagri tayo na ibahagi ang gospel. No? Kapag naman sinasabing inward, kung ano yung iniisip natin o binavalue natin, pare-pareho. According to the gospel. Amen po ba? Nakuha tamo po. Amen. Sige po. So, sige po. Sabi po dito, speaking the same is an appeal for everyone to be in agreement concerning the gospel of Jesus Christ. Everyone is to share the same confession concerning Christ, concerning who Christ is and what He has done. Sabi dito, unity in core truths. Ano ba yung unity in core truths? Agreeing on essential message and standard of the gospel, not necessarily every minor opinion. Amen. Nagkakaisa tayo. Ano ba? Yung katotohanan. Amen po ba? Nagkakaisa tayo dun sa katotohanan ng gospel. And then one mind and judgment. Being knit together in shared understanding and outlook, focus on Christ as the standard. Amen po ba? And harmony. Pag sinabi kasing harmony, pagkakaisa. Not uniformity. Pagka-uniformity, pagkakapare-pareho. Amen po ba? Tama po ba? Unity ay pagka-harmony, nagkakaisa, pagkakaisa. Pag uniformity, pagkakapare-pareho. Amen po ba? So dito, importante yung harmony. Amen po ba? Kasi kahit iba-iba kayo, pero nagkakaisa kayo, ibig sabihin, nag-unite pa rin kayo. Amen po ba? Amen. Sabi dito, Christ-centered message
to present a consistent message centered on Jesus, not on human figure or worldly division. Yun nga yung nangyayari sa kanila eh. Hindi sila nagsasabi, wala silang pinag-aagrihan, di ba? Sabi nga, iba-iba yung kanilang sinasabi. Sabi, speaking different things dito sa mga taga-Korinto. Amen po ba? So sabi ni Pablo, yung pangalawa naman na goal is, sabi niya, no division. No? Dapat kung nagkakaisa tayo, wala tayong dapat na division. Amen po ba? Sabi dito sa verse 10, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you, that there will be no division among you. Amen po ba? Wala dapat na division. One important reason why believers should not let there be division among them is that it hinders spiritual growth. Di ba po, kapag may division, hindi talaga tayo lalago spiritually. Pag hindi tayo nag-a-agree, kumbaga hindi tayo nag-a-agree sa gospel o hindi tayo nag-a-agree dun sa pagtuturo natin na dapat hindi uniform, no? Kumbaga, iisa, same yung ating itinuturo at pare-pareho yung vinavalue natin. No? Amen po ba? Amen. Sabi dito, in Ephesians 4:3, eager to maintain the unity of the Spirit in the band of peace. Dapat daw, pakanaisin natin yung ma-maintain natin yung unity of the Spirit. No? Ang nangbibigay sa atin ay yung peace. No? Kapag may kapayapaan, no? Hindi pwedeng mawala ang unity. Amen po ba? So yun ang ninanais ng Panginoon, na patuloy nating ma-maintain yung unity of the Spirit. Nang sa gayon, yung peace ay maranasan ng bawat isa sa atin. Di ba ayaw naman natin talaga ng magulo? Kung hanggat maaari kahit na nga, halimbawa, kayo magkaibigan, sabihin sa'yo ng kaibigan mo, halimbawa si Charlize at saka si Jessica. Sabihin ni Jessica kay Charlize, alam mo Charlize, pag ayaw kitang nakikitang nakapantalon. Alam mo, Charlize, ayokong nakikita ka nakapantalon. Mas bagay sa'yo yung nakabistida pagka nagsusong lead. No? Sabi naman ni Charlize, ayoko nga. Kasi kasi syempre tatayo ako doon, makikita nila yung legs ko. Sabi naman ni Jessica, sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo, sige na nga, magsusuot na nga ako ng pantalon. So, di ba, kahit kumbaga minsan, alam mo, may confident ka na yung magbibigay sa'yo ng advice is kapareho mo ng kaisipan, di ba? So, ngayon, mag-a-agree kayong dalawa. So, walang conflict, di ba? Nag-unite pa rin kayong dalawa. Amen po ba? Amen. Kahit sa mag-asawa, meron din minsan na hindi kayo pagkakasunduan, di ba? So, pero dahil nga sa pagmamahal ninyo sa isa't isa, yun yung common denominator nyo, nagtatagal kayo sa relasyon. Di ba? Amen po ba? Amen. Kahit na minsan matigas ang ulo nung isa, pero dahil mahal mo, yung pagmamahal, yun yung common denominator. Amen po ba? Amen. So, wag natin hahayaan na yung mga differences natin ay maging sanhi para tayo ay magkawatak-watak. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, So, number 3, that we would be united in the same mind and same judgment. In Philippians 2:5 and 8, sabi niya dito, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself, and becoming obedient to the point of death, even death on the cross. If unity is demonstrated in everyone speaking the same, and in everyone thinking the same, we have the mind of Christ. Amen po ba? Amen. So, sabi nga palagi, di ba sinasabi sa atin, we have the mind of Christ. And if we have the mind of Christ, dapat we are speaking the same, and then we have the mindset na pare-pareho. Amen po ba? Amen. So, next po, sabi po dito,
We are to share the same attitude, the attitude of a humble, grateful servant who loved to see others advancing, and we are to be united in the same judgment. Sharing the same judgment means together we value the proper things. Amen po ba? Pag sinabi kasing same judgment, no, sabi nga dito, yung mindset natin magkakapareho. Amen po ba? Dahil iisa lang yung gospel na pinaniniwalaan natin. Sabi nga, yung isip natin, ang dapat nating isipin yung mga bagay na kapuri-puri, honorable, di ba? May kabanalan, yun na dapat yung nasa isip natin bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Sabi pa po dito, no? Kumbaga, sabi dito, yung bang hindi tayo, kumbaga halimbawa, happy tayo na nakikita natin yung kapatid natin na na-elevate. Yung kumbaga na, nag-a-advance siya or kumbaga na ipopromote siya. Amen po ba? Wala yung dito yung tinatawag na pride, wala yung tinatawag na jealousy. Amen po ba? Hindi tayo nagsiselos. Natutuwa pa tayo na yung kapatid natin ay nag-grow. Amen po ba? Ganun po ba yung mindset natin? Na kung halimbawa nakita natin, si kapatid, no? Siya na yung ngayon, siya na ngayon yung ministry head sa ganito, no? Di ba natutuwa tayo na talaga nag-grow siya, nakikita natin. Amen po ba? At deserve, kumbaga, iyon ay promotion ng Panginoon sa kanya. Amen po ba? Amen. Dito, sabi pa po dito, in 1 Corinthians 3, sabi dito, you are still of the flesh, for while there is jealousy and strife among you, are you not the flesh and behaving only in human way? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not being merely human? Siyempre, pag ganito yung sitwasyon ng mga mananampalataya, no, meron pang pagsiselusan, pag-iinggitan, hindi ba, nananatili pa rin sa kanila yung pagiging makamundo. Amen po ba? Amen po ba? Dahil tayo nga bilang mga mananampalataya, dapat wala na po sa atin yung mga ganyang klase ng attitude. Amen po ba? Amen. Sabi, when the body of Christ divides into opposing camps in areas of preferences, then that church is denying its very nature. Our nature is one of unity with one another because of our unity with Christ. Amen po ba? Amen. Sabi dito, lalo na pag halimbawa dito sa church natin, no, yung preferences natin sa mga itinuturo, 'di ba? Kumbaga, dapat ang itinuturo lang natin yung gospel, 'di ba po? Yung gospel, ano ba yung gospel? No? Ito yung good news ng kaharian ng Panginoon. Amen po ba? At kung meron mang mga tao na gustong magturo ng iba, sabi natin sa kanya, medyo lumayo ka sa kanya. Amen po ba? Amen. So sabi dito, minsan po, no, o kaya yung mga music style, no? Although may kanya-kanya tayong differences sa music, di ba po? Wag nating ipilit kung ano yung gusto natin. Magkaisa tayo dun sa kung ano yung dapat pagkaisahan natin. Amen po ba? Kasi nga, syempre, meron dyan may gusto ng rock. Meron dyan may gusto ng di ba yung mga ganon? Iba-iba kasi tayo talaga ng gusto. Pero yun nga, as a body of Christ, dapat nagkakaisa tayo doon sa mga bagay na kung minsan, dapat isipin natin na dahil tayo na sa katawan ni Kristo, dapat nandoon sa atin yung pagpapakumbaba, no? Yung pagnanais natin na anuman mangyari, kailangan sumunod ako kung ano yung nararapat. Amen po ba? Amen. Sabi dito, okay na may mga kanya-kanya tayong preferences. Kasi nga, may mga kanya-kanya tayong gift at differences. But if we begin to divide over these issues of style, preferences, and programs, hindi na po tama. Amen po ba? Amen. In Philippians 2:4, sabi dito, let each of you look not
look not only to his own interest, but also to the interest of others. This is the mind of Christ, giving for the gospel good of others. Kumbaga, lagi nating iisipin na hindi palaging yung gusto natin yung mapangyayari, kundi dapat nandoon din yung ating pagbibigay ng, kumbaga, kung ano yung gusto niya, pagbigyan din natin. Amen po ba? Yung kabakumbabaan ba? No? Kung gusto natin na maging maayos yung relasyon, dapat unahin natin yung kapakanan ng iba kaysa sa ating mga sarili. Kasi ano ba yung command? Sabi dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Diba? And love your neighbor as you love yourself. Paano mong sasabihin na, Lord, I love you, pero hindi mo nga mamahal yung mga taong kasama mo Paano mo masasabing mahal mo ang Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? So dapat, mahalin muna natin yung ating kapwa. No? Bago natin sabihin, Panginoon, mahal kita, na nagpapakita ng proof na mahal mo nga ang Panginoon dahil mahal mo ang kapwa mo. Amen. Amen. Sabi po dito, number 2 po, no? Understand, nasa na ba ako? Ayun, so yun na nga po, no? Sabi po dito, yung una po nating tinalakay, di ba po, yung goal ni Pablo para maipakita sila kung ano ba talaga yung tunay na unity. Di ba, sabi dito, speak the same, sabing ganito, no division, and then sabi dito, same mind and same purpose, di ba? And sabi dito, no, ito na, ang atin namang tatalakayin ngayon is the way toward unity. Ano ba yung way? Paano ba tayo makakalakad ng may pagkakaisa? Di ba po? So sabi dito, number 1, understand the nature of Christ and His church. Amen po ba? Sabi dito ni Paul, ang unang question ni Paul is Christ divided? Nadi-divide ba si Christ? Sabi niya, the Corinthian church was claiming to be the body of Christ. Did their claim of being the body of Christ match the reality of what it means to be the body of Christ? Diba? So ang tanong ni Pablo, dapat maintindihan natin kung ano ba yung nature ni Christ at ng church, no? Kung alam natin yung nature ni Christ at ng kanyang church, no, hindi na magkakaroon ng puwang para tayo ay magkaroon ng division. Kasi nga sabi ni Pablo, si Christ ba nadi-divide? No? Sabi ng mga taga-Corinthian, hindi. Alam namin na kami ay kasama sa body of Christ, pero yung claim ba nila ay nagmamatch dun sa reality kung anong nature ni Christ at ng kanyang church? Di ba po hindi? Kasi nga meron silang division. So sabi po dito, no, na when the body of Christ divides into opposing camps in areas of preference, then the church is denying its very nature. Our nature is one of unity with one another because of our unity with Christ. Sabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 12:12, the body is composed of many parts, pero, sabi dito, still one body. No? Kung alam natin yung nature ng body of Christ at alam natin na si Christ ay hindi na-divide, dapat walang division. Amen po ba? Amen. Sabi dito, in Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. This is the mind of Christ, giving for the gospel good of others. No? Kumbaga parang sa isang choir, di ba? Isang choir, di ba? Sino dito yung mga member ng choir? Di ba? Di ba, ang sarap pakinggan yung harmony na pag-awit na merong iba-ibang, kumbaga iba-iba yung tono. Tama ba? Iba-iba yung tono, pero iisang notes. Di ba? May tenor, may soprano, di ba? Ang sarap pakinggan. Kaya nga po, kung hindi, kumbaga, kahit na iba-iba yung tono nila, pero isang notes din yung kanilang inaawit. Kumbaga, yung harmony.
nagbe-blend sila. Di ba po? So, ganun din tayo as a body of Christ. Di ba? Nagbe-blend tayo kahit iba-iba tayong personality. Amen po ba? Amen. So, yun. So, dito na. Number 2 na po tayo. Understand the way of salvation. Kung alam natin kung paano tayo na-save, no? Dapat walang pagkakampi-kampi. Kaya nga sabi dito ng pangalawang question ni Pablo, sabi niya dito, is Paul crucified for you? 'Di ba? Sabing ganun sa verse 13. Napako ba si Paul para sa inyo? Sabing ganun ni Paul. Napako ba si Paul para sa inyo? No? Sabi dito, you who want to claim that you are Paul, was Paul crucified for you? Do you now walk in the newness of life because Paul died in your place? It is ridiculous to elevate any teacher or preacher, no matter how good or godly, to the same level of Christ. Kasi nga, kumbaga sabi nga ni Pablo, namatay, kumbaga pinako ba si Pablo para sa inyo? Yun ang tanong, no? Kaya nga po, dapat alam natin yung way ng salvation. Amen po ba? Paano ba tayo naligtas? Sino ba ang napako? 'Di ba? Ang napako, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Para tayo ay ma-rescue, ma-reconcile, ma-redeem, at magkaroon ng newness of life. Amen po ba? Amen po ba? Hindi si Pablo, sabi niya. No? Kaya yung question ni Pablo, sabi nga ni Martin Luther King, kilala niyo si Martin Luther? Kilala niyo si Martin Luther? No? Siya yung, sabi nga siya yung German na preacher, no? Pero sabi niya, siya yung nag-establish ng Protestantism. Amen po ba? Alam niyo yung Protestant, religion, di ba? So, siya yon nun. Sabi dito, no, sabi ni Martin Luther, what is Luther? The teaching is not mine, nor was I crucified for anyone. How did I, poor stinking bag of maggots that I am, come to the point where people call the children of Christ by my evil name? Sabi niya, di ba? Kumbaga sabi nga dito, bakit ako, yung pangalan kong Luther, Martin Luther, bakit ako, hindi naman ako na-crucified, no? Wala akong, kumbaga hindi ako namatay kahit kanino man, para kanino man. No? Sabi niya, yung pangalan ko gagamitin ng mga anak ng Diyos. Ano ba yung pangalan ko para lang itong bag ng, ano ba yung maggot? Yung ano ba to? Yung egg ng mga langaw, 'di ba? Yun yung maggot, sabi niya. So, kumbaga parang sabi ni Martin Luther, wala akong karapatan, no? Para sabing ganon na ipangalan ako. Kumbaga sabi ni Martin Luther, bakit dadalhin nila yung pangalan ko, hindi naman ako namatay para sa kanila. Amen po ba? Ganon din si Pablo. Amen po ba? So sabi dito, forgiveness is ours through Christ alone. We have been sanctified in Him. In 1 Corinthians 1:2, doon makikita natin dito, no? Every gift that we have and enjoy is the product of being enriched in Him. 1 Corinthians 1:5 and 7. Every good gospel-driven thing that you appreciate about the teacher or preacher is solely the product of the work of Christ. Amen po ba? Sabi nga ganun, gaano man kagaling or kagadli yung isang preacher o yung mangangaral, no? Hindi siya dapat i-elevate ng ka-level ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi yung galing niya, hindi naman yun galing sa kanya eh. 'Di ba? Ito yung trabaho ng Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? Kaya tayo bilang mga leader, wala tayong pwedeng ipagmalaki. 'Di ba? Kasi nga, yung lahat ng ginagawa natin, hindi yun dahil sa gusto lang natin. No, binigyan tayo ng talent ng Panginoon, ng gift na magagamit natin para sa kanyang kapurihan. Amen po, to glorify Him. Amen po ba? Amen. Kaya, wala dapat na mai-elevate na kapantay ng ating Panginoon. Amen. Sabi dito, number 3, understand baptism. No? Dapat maintindihan din po natin kung sino ba ang nagbaptize sa atin. Sabi dito, verse 13, sabi dito, or were you baptized in my name? Sabi ni Paul. Ako ba ang nagbaptize sa inyo? Sabi niya. In verse 14 to 16, sabi niya, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that
that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. Sabi dito, individuals that perform your baptism is not the most important issue. The issue is whether you have heard the gospel and been sanctified in Christ and been incorporated in Him. Sabi nga, no, kumbaga, nung tayo ay binautismuhan, no, hindi po mahalaga kung sino yung nagbaptize sa atin. Amen po ba? Hindi mahalaga, hindi issue kung sino yung nagbaptize sa atin. Amen po ba? Ang mahalaga dito, sabi nga, na-share ba sa inyo yung gospel? No? Sabing gano'n, na-share ba sa inyo yung gospel? Sabi dito, or sabi niya, na-sanctified ba kayo in Christ? And na-incorporate pa kayo sa body of Christ? Yun ang tanong. Amen po ba? So sabi nga, di ba, sa makikita natin sa Matthew 28 verse, sabi nga dito, sa 1 Corinthians 12:13, we are baptized in one spirit para maging isang katawan. So, pag sinabing we are baptized in one spirit, ibig sabihin, no, yun ay ang ating triune God, di ba? Sabi nga, nung sa Matthew 28 verse, makikita natin doon sa Matthew 28, no, sabing ganon dito, all authority has been given to me by my Father, di ba ba anon? So, go therefore, sabi niya, and make disciples of all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, no, yung triune God, yun, one spirit nga di ba? One spirit. No? Isang espiritu, tatlong person. One God, no? Three person, di ba? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, di ba? Pagka binabautismuhan tayo, binabautismuhan kita sa pangalan ng ating ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. So, sabi po dito, when you were baptized, you refuse any allegiance with any master or Lord other than Jesus Christ. Di ba nung nabautismuhan tayo, ang sinusunod na natin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Dahil, kumbaga, nung nakakilala tayo sa Panginoon, iniwanan na natin yung dati nating pagkatao. Di ba po? Sabi nga, ang pag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang, wala na ang dati, siya ay bago na. So, nung tayo ay nabaptize, wala na tayong pinapanginoon, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na lamang. Wala na tayong ibang master. Amen po ba? At sabi dito, yung allegiance natin, sa Kanya na lamang. No? Yung katapatan natin, yung loyalty natin, yung commitment natin, ay solely sa Panginoon na lamang. Sabi dito, the Corinthians had begun to go back on their confession. This issue was about preference and style, but because they could not master the sin that was seeking to master them, the gospel was at stake. Amen po ba? Kasi nga hindi sila naging mapagbantay, no? Kumbaga, hindi sila naging mapagbantay, sila ngayon yung napasok ng kasalanan. Amen po ba? Kaya nagkaroon sa kanila ng division. Amen po ba? Kaya pati yung gospel, no, na, kumbaga, naapektuhan. Amen po ba? Kasi syempre, pagka nagkawatak-watak kayo, yung pag-share nyo ng Word of God, maapektuhan, hindi po ba? Kasi sino na nga ba ang maniniwala sa inyo na kayo mismo na mga mananampalataya, nagkakawatak-watak, tapos mag-share kayo ng gospel? Sino pa kaya sa palagay nyo ang maniniwala? Amen po ba? So kinakailangan po, we are united. Amen po ba? Then sabi dito, number 4. Sabi dito, number 4, understand the gospel, no? Dapat maunawaan natin kung ano ba yung gospel. Sabi dito, in verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Amen po ba? To preach the gospel of the cross. Sabi dito, of the cross of Christ. Sabi dito, what is the gospel? Ano ba yung gospel? The gospel is the good news that God Himself has come to rescue, reconcile, redeem, and renew His creation through the person and work of His Son. Amen po ba? Amen.
So sabi dito in 1 Timothy 4:16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by doing so, you will be saved, both yourself and your hearer. No? Sabi dito, bantayan po natin yung ating mga sarili. Lalong-lalo na po kapag tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi nga sabing ganon, patuloy ninyo itong gawin nang sa gayon maligtas kayo at yung inyong mga tinuturuan. Amen po ba? So sabi dito, no, dapat tayo, habang tayo ay, di ba, tayong mga tagapagturo, no, kumbaga, sa mga tinuturo natin, dapat nakikita din po sa buhay natin. Sabi nga, tayo ay open Bible. No? Kung puro salita lang tayo, pero hindi naman nakikita sa buhay natin, no? Sino ang maniniwala sa itinuturo natin? Amen po ba? Dapat, no, sabi nga dito, walk the talk, talk the walk. Amen po ba? So, sasabihin natin na, kumbaga nagkakaisa tayo, pero hindi naman tayo namumuhay sa pagkakaisa. Amen po ba? So, dapat maging mapagbantay tayo bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil sa ating pagtuturo at nagiging tayong persistent doon, no? Yung araw-araw tayo nagbabasa, nag-aaral ng kanyang salita, nananalangin, no? Habang tayo ay nag-grow sa pagkakakilala natin sa Panginoon, hindi ba? Sabi nga ganon, masisave tayo kasama nung mga tinuturuan natin. Ano yung ituturo natin kung tayo mismo hindi babad sa salita ng Diyos? Amen po ba? Kaya dapat, no, tayong palaging persistent sa pagtuturo at pagbabasa ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. Sabi dito, Christian leaders must diligently guard their personal lives and sound teaching, as persevering in these areas leads to spiritual salvation of both themselves and their congregation. Amen po ba? Amen po. Amen. So sabi dito, no, makikita po natin dito na yun nga po, meron po silang mga preferences sa kanilang pong mga leaders. No? At salamat sa Panginoon dahil tayo dito, wala pong ganun sa atin. Di ba po? Halimbawa, may isang absent sa RRF na leader. No? Kapag may ipinalit na leader, di ba, tinatanggap yon ng mga member. No? Kasi alam nila na iisa lang yung itinuturo. Amen po ba? Pero dito po sa Corinthian Church, no? Kumbaga meron silang mga piniprepare nga. Ako kay Apollo, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay... Kumbaga, sabi nga, yung kanilang ginagawa, preferences, depende dun sa style ng pagtuturo. Hindi dun sa nilalaman ng itinuturo. Amen po ba? Sabi nyo nga, walang ganyan dito. No? 'Di ba? Sabi dito, dito po sa Corinto, no, dahil nga po kay Pablo, kay Apollos, kay Pedro, no, nagkababahagi sila. Si Pedro ay si Apol, siya po yung church planter, no? Siya yung nag-establish ng church sa Corinth, no? So, kumbaga, halimbawa, siya yung nagsimula, syempre, yung mga tinuturuan niya, napamahal na siya dun sa kanyang mga tinuturuan. Amen. Kaya nga sabi, ako kay Pablo, sabi ganon. Ito naman si Apollos, no? Dahil ito nga daw po si Apollos ay very eloquent. Meaning, magaling siyang magsalita, no? Kumbaga, very persuasive yung kanyang mga sinasabi, no? At itong si Apollos nga, sabi, napakagaling niyang magsalita at naging powerful siya na preacher. Itong si Pedro, dahil nga siya ay isang farmer fisherman, so syempre, napakasimple lang siya magturo, di ba? No? Bagamat itong si Pablo is, kumbaga, nag-aral siya, no, sa guro na si Gamaliel. Si Gamaliel po ay napakagaling na guro, no? Kumbaga, matalino si Pablo. Pero mas pinili niya yung simplihan lang yung style ng pagtuturo niya. Yung mauunawaan. Kasi 'di ba? Kung pagtuturo ka ng napakalalim, yung tuturuan mo. 'Di ba? So kinakailangan
ibagay mo yung tinuturo mo doon. Yung tinuturo mo doon sa mga makikinig. Amen. Ganon si Pablo. Hindi niya inaano yung personality niya. No? Kumbaga sabi niya nga, yung kapag ka nagturo siya ng ganon, yung bang parang niyang pinawawalan ng power yung cross. Amen po ba? Kasi yung cross, dying on the flesh. Di ba? More of Him, less of us. Amen po ba? So sabi dito, where the gospel is fuzzy, malabo, sabi dito, unclear, opportunities to divide will abound. When the gospel is forgotten, the church will scramble to find another cause or doctrine to unite around. Church, we must strive to understand the gospel. The highest priority for us in the church must be to get the gospel right. Amen po ba? Tandaan natin, yun yung priority natin, na yung gospel maituro natin ng tama. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Acts 18-24, no? Sabi dito, kaya nga po 'di ba, tayo bilang mga tagapagturo, no? Karamihan naman sa atin dito, leaders na, no? At may mga RRF. 'Di ba ini-encourage natin yung mga tinuturuan natin na palaging magdala ng Bible? 'Di ba po? Kasi kung magtuturo ka at nakikinig lang sila, paano nila talagang malalaman na yung itinuturo mo ay base doon sa salita ng Diyos? Amen. So, kailangan i-encourage natin sila every time na meron tayong RRF na lagi silang magdala ng Bible. Maski nga dito sa church, di ba? Although may mga cellphone tayo, pero mas maganda pa rin po na dala-dala natin yung Bible. Amen po ba? At sinasabi, kasi po ako pag nagtuturo sa RRF, no, bagamat yung isa na lang na tinuturuan ko, wala talaga silang Bible kasi bago pa lang. So, praise God, no, na yung desire ko na magkaroon sila ng Bible. So this Christmas, yun yung naging gift ko sa kanila. Kasi gusto ko na pag nag-aaral kami ng salita ng Diyos, meron din silang pinagbabasihan. Amen po ba? So, yun dapat yung malagi nating maging desire na kung sa ating pagtuturo, na dapat makita din nila na talagang totoo yung ating mga sinasabi at naaayon talaga sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, no? And next po, no? Malapit na po akong matapos. And lastly, sabi dito, we should understand the preacher, no? Dapat kilalanin din po natin i-understand po natin yung mga nagtuturo sa atin. Kailangan maunawaan din po natin sila. Sa verse 17, sabi po ni Pablo, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power." Amen. Hallelujah. Sabi dito, in Corinth, there was a dangerous love for rhetoric, the art of speaking persuasively. It would later grow to the point that it didn't matter if what you said was true as long as you said it well and convincingly. The best speaker is then credited with the truth, no? Sabi nga dito, yung rhetoric, 'di ba? Sabi nga art of speaking persuasively. 'Di ba may mga taong ganyan, yung magaling silang yung mag-persuade sa tao, yung mag-convince, no? Kumbaga, yung mga yung mga nagsisell, yung ano ba yun? Yung mga nagtitinda, di ba? Yung mga nagtitinda ng mga damit, yung mga nagtitinda ng, tawag dito ng mga beauty products, di ba? Di ba ang galing nilang mag-convince na kumbaga, ang mangyayari, dahil magaling silang magsalita, mag-sales talk, ang nangyayari, napapabili ka, di ba? Kasi ang galing nila no? Kahit na hindi mo naman talaga yun yung gustong bilhin, pero dahil sa galing nilang magsalita, napapabili ka, di ba? Minsan nga ito nangyari. Ang tawag natin diyan minsan mga scammer. Nabubudol tayo, hindi ba? So sabi nga, minsan meron si Papsing, may bumibili. Alam ko may bumibiling babae, no, kay Papsi. So, ginawa ko, dahil may gagawin ako sa loob, iniwanan ko siya. So, akala ko lang may bibilin yung babae. Di, syempre,
binigyan ni Papsi ng kung ano man yung bibilin. Umalis na ako. Ngayon, sabi ni Papsi, di umalis na ako. Yung pala may dumating na lalaki na kasama nung babae. No? Yun ang kwento ni Papsi. May dumating daw na lalaki na kasama nung babae. Ang nangyari, may dalang sabon. Yung sabon, alam niyo yung hindi naman mighty. Ibang sabon, yung kulay green na parang mighty, pero hindi siya mighty. So, nung pagbalik ko, sabi ko, pa, ba't ang dami namang sabon? Ano ba yan? Ang dami mong binili. Sabi niya, nabudol ako, na-scam ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nakita mo yung babaeng pumunta dito. Sabi ko, oo. Sabi niya, may dumating na lalaki. Nung dumating yung lalaki, nag-usap na sila. Nung nag-usap sila, lumabas ako. Sabi niya, ba't kasi ako lumabas? Sabi niya, balay ko kung ano yung pag-uusapan nila. Sabi niya, di ganon, nag-usap dalawa. Ngayon, ang pinag-usapan nga, may daladalang sabon. So yun, ang nangyari, sabi daw kay Papsi, Bap, sabi daw ganun, di ba ganun ang tawag na sa mga matatanda, Bap, no? Bap, sabi, may binibenta po kaming sabon, sabi niya ganun. Kung gusto niyo po, bumili kayo, sabi niya. Sabi ni Papsi, magkano ba yan? Sabi niya, 50 lang po ang isa. Pero pag binili niyo po yan dun sa labas, 75 po, sabi niya ganun. Tapos sabi niya daw, ganun ba? Tapos sabi daw sa kanya, sige na po, bilhin niyo. Di kumuha daw siya ng 3. Di kinuha, 150. Hindi po, sabi daw ganun, Bap, hindi po. Pwede pa po kayong kumuha. Anuin nyo na lang po itong 10 para po 500 na lang. Diba? Itong si Papsi, yun na nga lang yung laman pa lang ng kaha namin, binigay niya 500. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo, Pap? Sabi ko gano'n sa kanya. So yun nga, no? Kung minsan, pag hindi ka nga naging mapagbantay at hindi mo kilala yung mga tao, wag kang masyadong makikipag-usap. Kasi uso nga ngayon yung scammer. Amen po ba? I-scamin ka. Amen. Pag hindi ka marunong mag-discern. Amen po ba? Amen. So, yun nga po, no? So, sabi dito, yun nga, sabi nga dito, may mga nagtuturo, no? May mga nagtuturo daw dito sa Corinto, dahil ngayon doon, na kung minsan, no, dahil nga, yung persuasive ability ng tao na yon is magaling magsalita, persuasive, napipersuade ka, pinapaniwala ka, no? Minsan hindi na nila tinitignan yung laman or content nung isinishare. Ang nakikita na nila yung personalidad ng tao. Kung gaano siya kagaling at na-convince sila, doon nila kinikredit yung katotohanan. Amen po. Kasi na-convince ako Ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Which is, hindi. Dapat, alam natin yung nilalaman, yung pinapakinggan natin kung tama ba o hindi tama. At dapat gamitin natin dito yung discernment. Amen po ba? Yung good judgment natin. Amen po ba? Amen. So sabi dito, the Apostle Paul vehemently refused to practice such things. He intentionally kept himself and his abilities from being the focus of his teaching. What is needed is a self-denying proclamation of a humbling gospel, which calls for nothing less than the death of self. Amen po ba? So, hindi dito mahalaga kung paano mo isinishare yung, hindi, kung paano yung style mo. Dito, ang importante dito, yung mensahe mo. Amen po ba? Hindi ka man ganong kagaling mag-share ng Word of God, pero yung mensahe, yung katotohanan ng gospel ay dapat nakapaloob doon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi, the preacher must make the word of the cross the clear focus of their preaching and never allow the power of personality to interfere. Church, understand preachers and seek out only those who make the preaching of the gospel the priority of the church. Amen po ba? Amen. Palagi pong dapat nating isaisip na ang priority ng church yung maibahagi ang gospel ng katotohanan, yung totoo na gospel. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sabing ganon, maging maingat tayo dahil may mga bulaang propeta na
nais tayong dalahin sa maling mga katuruan. Amen po ba? Amen. So conclusion na po ako, meron po ba kayong naunawaan? Sabi dito, God desires unity among the body of Christ. This unity should center on Christ, urging believers to overcome selfish pride and factionalism by agreeing in purpose and mind, recognizing that Jesus Christ is not divided, and rejecting allegiance to mere human leaders to maintain the power of the gospel's message, not the eloquence of its speaker. The focus remains on the cross and the gospel's transformation power, not human status. Amen po ba? Ephesians 4:16, no? Iwanan ko po sa inyo yung Ephesians 4:16. Sabi niya, sa pamamagitan nito, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, sa mensahe mo, O God. Hallelujah. Nais mo, Panginoon, na kami bilang katawan mo, Panginoon, ay dapat nagkakaugnay-ugnay. Iba't iba man, Panginoon, ang aming mga function, Panginoon. Patuloy po rin kami dapat na nagkakaugnay sa isa't isa, sapagkat ikaw ang aming ulo, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa lahat ng mga ginagawa po ninyo sa amin, sa lahat sa pag-ibig po ninyo sa amin, sa kapayapaan, sa kagalakan, despite, Panginoon, sa mga bagay na nararanasan namin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na nandyan ka at hindi mo kami iniwan, hindi mo po kami pinababayaan. Salamat ng marami sa patuloy na pagkakaisa ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa IPJM Church. We declare, Lord, that you bless this church, Lord, abundantly. And Lord, we declare na anumang, Panginoon, yung aming mga goals, Panginoon, Lord, we declare na i-bless mo na po ito. We thank you, Lord. We glorify your name. Let your power, Panginoon, patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, sa kabuuan ng church, Lord God. And Lord, let your kingdom come. Let your will be done, Lord, on earth as it is in heaven. Thank you, Lord. We love you and we glorify your name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.